Hirap pa rin ang mga real estate developers na ibenta ang mga bahay at lupa sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Ondoy noong isang taon. Dahil ang mga bumibili ng bahay ngayon, hindi lamang presyo ang konsiderasyon, kundi pati na rin kung binabaha ang lugar. Nagbabandila si Shara Zambrano. Isa ang Ortigas Extension sa nagmistulang ilog noong manalasa ang bagyong Ondoy. Sa unang pagkakataon, binaha ng matindi ang mga bahay malapit dito. Makalipas ang isang taon, wala nang bakas ng baha, pero nandoon pa rin ang takot. Marami ang hindi na bumalik sa mga binaha nilang bahay. Sa paligid ng Ortigas Extension, maraming bahay na pinauupahan na lang o di kaya'y binebenta na. Mula nung nagundoy, medyo natakot sila baka umulit Kaya lumipat sila na medyo mataas na lugar. Ayon sa Creba, ang samahan ng mga real estate developers, bumagsak ang bentahan ng bahay at lupa sa Marikina, Pasig at Cainta. Ilan sa mga pinakamatinding binaha noong Ondoy. Actually, isa pang pagbili nun Pero maraming mga developers ang nag-suffer din dito na nagsaulian ng bayan. Kaya para makaakit ng mga buyer, binibida ngayon ng mga developer ang pagiging flood-free ng kanilang mga bahay at kondo. Ang mga buyer, ang tanong nila usually dalawa. Ang unang tanong nila, saan? Pangalawa, magkano yan? Pero nung dumaan nga si Ondoy, tinatanong nila saan? Magkano yan? And pangatlo, binabaha ba dyan? Sa Libis naman, isang mataas na pader ang itinatayo sa pagitan ng Marikina River at ng kabahayang ito. Safety precautions sakaling bumagyo at umapaw muli ang ilog. Inaayos na rin nila ang drainage system dito. Dapat pag-aaralan mo yung kalikasan doon. Yan po ay malaking lesson at nakita natin kung anong pwedeng mangyari. Sa kabila nito, aminado ang mga developer na kahit magtagal pa ng ilang taon, kukonti na ang gugustuhin tumira sa mga lugar na binaha ng todo. Sa takot na maulit muli ang nangyari noong kasagsagan ng bagyong Ondoy. Para sa Bandila, Shara Zambrano.